Breaking news mga kababayan. Nako po, naninilikado po itong si Rep. Luistro at ilang mga opisyal ng DPWH dito sa Batangas. Dahil po sa overpricing po dito sa Cat's Eye na proyekto na pailaw sa kalsada. Halaka, mga kababayan. Di ba dito sa mababang kapulungan sa Kongreso, gusto nilang imbestigahan itong Dolomite na pinakinabangan ng milyon-milyon ng mga Pilipino. So ngayon po mga kababayan, abay may overprice pala. Nako po mga kababayan, naninilikado nga ito. 80 milyon ang patong. 80 milyones. Nako mga kababayan. Ang kaso pa naman ng plunder, yung per 50 million po hanggang 75 million, pag guilty ka, 40 years. Grabe. So pagka napatunayan ito, himas rehas ng 40 anyos. Grabe ito mga kababayan. Overpriced Cat's Eye, Rep. Luistro at ilang DPWH Batangas officials inireklamo kay Boying Rimulya. Halaka mga kababayan, totoo kaya ito? Itong balitang ito mga kababayan. Panoorin po natin, magugulat kayo na mabibwisit kayo. Dahil ang dami palang anomalya ng korupsyon sa gobyerno ngayon. Mula sa flood control, bumaha sa Cebu, ngayon sa Cat's Eye naman, sa mga pailaw. Binaklas pala ito mga kababayan, binaklas, naging butas-butas na parang muka. Mga kababayan, nako, eto na, mabibwisit kayo. Baka mapabwisit kayo ng salib. Mga kababayan ko, naku, mabibwisit kayo dito. Ito na ang balita galing po sa Bilyonaryo News Channel. Ito po, mga kababayan, legit na balita ito. Nasa mga palamuti na sa kalsada ang anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Inireklamo na sa Ombudsman sina Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro at mga opisyal ng DPWH Batangas dahil sa umano'y overpriced Cat's Eye project na binaklas din kalaunan. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Nagsumiti ng isang letter complaint sa Ombudsman ang grupong Bantay Trapiko laban kina Batangas 2nd District Engineer Sonia Paglikawan, DPWH Calabarzon Regional Director Jovel Mendoza at Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro. Kaugnayan ng umano'y maanomalyang Cat's Eyes o Reflective Road Studs Project sa Batangas City, San Pascual, Bawan Diversion Road. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na tila may indikasyon ng overpricing, irregular fund utilization at wasteful implementation ng nasabing proyekto sa lugar. Ayon sa isang 2024 DPWH order, aabot sa 8.9 kilometers ang haba ng buong diversion road. At least 2.6 kilometers nito sakop ng Batangas City. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na sa kahabaan ng bypass, Bawan at San Pascual lang ang mayroong road studs. Kitang-kita raw ito sa ilang viral videos ng mga dumadaan sa lugar kung saan nagmimistulang airport runway ang kalsada sa gabi. Dagdag pa ng complainant, matapos umanong i-install ang nasabing road studs, binaklas din ito kalaunan dahil kinakailangan raw palang aspaltuhan ang kalsada. Hindi. Personal na binisita ng Bilyonaryo News. Mga kababayan, binaklas pala ulit. Nako po. Kaya pala, kasi aaspaltuhan daw kasi pag may espalto, may corruption na naman. 'Di ba ganyan yung mga nangyayari, bakbak dito, bakbak doon. Yung mga ayos pa na kalsada, binabakbak, parang bako-bakong muka. Mga kababayan. So dito, aspalto. Tinanggal yung mga Cat's Eye. Ito pa kasi mga reflectors, mga kababayan, sa gabi.
mahirap kasing mag-drive sa gabi na wala kang direksyon, mga kababayan. Parang maliligaw ka kasi sa luwang ng kalsada, hindi mo makikita yung dadaanan mo. So mas maganda kung may cat's eye dito. Ang ginawa, binakbak pala kasi may asfalto. Kasi nga pag may asfalto, may corruption na naman. Naku mga kababayan, ilista nyo yan. Kada galaw po dyan ng project may corruption. Matindi po ito mga kababayan na 80 million na tumataginting dito. Plunder ito. 40 years ito. Hanggang, nako mga kababayan, matindi. Mamaya, kakasuhan na naman ng gross negligence. Gaya ni Remulla, sinabi niya, si Tambaluslos daw dahil sa kapabayaan ng kanyang trabaho, ay kakasuhan daw ng gross negligence. Abay, parang may mali. Sabi ng mga netizen, bakit gross negligence lang? 'Di ba dapat plunder kasi nga siya yung tinuturo na mastermind? Yan ang sinasabi ni Marin Gutesa. Pero gross negligence ang sinasabi, mga kababayan. So ito po. News Channel ang nasabing proyekto. Ang aming nadatnan, mga butas sa kalsada sa parte ng San Pascual at Bawan na mistulang bakas ng mga binaklas na cat's eye. Ang dating tila airport runway sa gabi, ganito na ang itsura dahil marami ring parte ng diversion road na wala pang mga ilaw. Nako. Delikado Nahanap nga yan. namin ng kontrata para sa nasabing road stud installation project sa lugar. Isang joint venture ito sa ilalim ng Kisha Construction and Supply at 3W Builders. Ang Kisha Construction, una nang ibinalita ng Billionaire News Channel na pagmamayari ni Tanawan City Councilor Potenciano Natanawan. Nako po. 2 buwan ang nakalipas. Isa palang politiko ang may-ari. Ano daw pangalan nung Tanawan na city councilor? Nako po mga kabayan, ano sabi dito? Ang Kisha Construction, una nang ibinalita ng Billionaire News Channel na pagmamayari ni Tanawan City Councilor Potenciano Natanawan. Ayun, Potenciano Natanawan. Siya pala yung may-ari ng... Grabe, dapat bawal mga kababayan. Pagka politiko ka, bawal ang may negosyo na construction. Construction company kasi ito parang conflict of interest ito. Siyempre, kung ikaw yung politiko, tapos ikaw din ang kontraktor, abay, kumikinang kabuhayan ito. Ay, naku mga kababayan, mabibisit ka talaga sa mga ito. Installed po yan. 2 buwan ang nakalipas nang sabihin niya sa BNC na pinaprocess na ang divestment niya mula sa kumpanya. On the process na po yung pagpapalit po ng aking to transfer. Simula po nung naupo na ako, pinaprocess, medyo matagal po ang process po ng pagtatransfer. Naku. Sinabi ng complainant na may estimated 7,500 cat's eye units na makikita sa lugar kung 5,000 meters lang ng kalsada ang susukatin. Ang kanilang estimated overpricing aabot sa 75.7 million pesos. Kung pagbabasehan ang DPWH Detail Unit Price Analysis na una nang inilahad ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kung saan naabot umano sa 11,700 pesos ang presyo ng bawat piraso ng cat's eye, kahit na around 1,800 pesos lang daw ang market price nito. Grabe mga kababayan, from 1,500 to 11,500. So ang kita, kada piraso, 10,000. Grabing patong mga kababayan. Tapos ikaw pa yung kontraktor dyan ng Tanawan City Councilor na si Natanawan. Grabing kita nito mga kababayan. Overpriced cat's eye. Nako po, inireklamo sa ombudsman. Rep. Luistro at ilang DPWH official. Grabe. Matindi talagang corruption sa Pilipinas. Including tax and installation. Naku po. Sinuri namin ang nasabing kontrata. 98 million pesos ang kabuuang halaga ng proyekto, pero wala itong kalakip na detailed breakdown at project scope. Ayon sa DPWH 2nd District Engineering Office, tinatayang 6.3 kilometers o katumbas ng mahigit 6,000 meters ang sakop ng proyekto. Kung susundin ang market price na binanggit ni Mayor Magalong, mahigit 16 million pesos lang dapat ang presyo ng proyekto.
Kung susumahin, tila pinatungan ang proyekto ng mahigit 80 million pesos para sa ilang libong road studs na binaklas lang din uli dahil hindi pa pala tapos ang construction. Grabe mga kababayan, 80 million ang patong. Grabing corruption na organize ito mga kababayan kasi nga yung mga politiko, sila rin ang mga kontraktor. Sila din ang kumukuha sa mga project ng gobyerno, sa flood control, sa road construction, sa road widening, sa road blocking, ispalto, pagbubutas, lahat po mga kababayan, paglilinis, clearing operation, paglalagay ng mga pailaw. Grabeng mga patong pala ito mga kababayan ko. Grabe na talaga. Matindi. Grabeng pagnanakaw ito. Hindi pa natatapos ang flood control. Meron na namang mga pasabog na korupsyon. Tapos, ang nadadawit na naman congressman at mga opisyal. Grabe, ng DPWH. Sama-sama na silang mga kuratong dito. Dagdag pa ng complainant, rendered unusable na ang mga cat's eye upon removal. So, ibig sabihin, hindi na pwedeng gamitin pa. Rendered and unusable. Ibig sabihin, hindi na magagamit. Na binaklas lang din uli dahil hindi pa pala tapos ang construction. Dagdag pa ng complainant, rendered unusable na ang mga cat's eye upon removal. Tignan natin mga kababayan. Rendered and unusable. Ano ibig sabihin ng rendered? Rendered and unusable. Usable. Mga kababayan, rendered unusable means something has been made unfit for use. Isipin nyo, kasi binaklas na mga kababayan eh. Ito, tignan po natin. Kung susumahin, tila pinatungan ang proyekto ng mahigit 80 million pesos para sa ilang libong road studs na binaklas lang din uli dahil hindi pa pala tapos ang construction. Dagdag pa ng complainant, rendered unusable na ang mga cat's eye upon removal. Mga kababayan, ipapaliwanag ko. Yung rendered unusable means something has been made unfit for use. Hindi na pwedeng gamitin. Grabe. Pagsasayang lang pala ng pera ito, 80 million. Ang nakulimbat. Grabe talaga. Mga kababayan, ang mga buhaya sa Pilipinas. Nakakagalit mga tax natin. Ninanakawan tayo. Ginagawa tayong tanga ng mga ito. Kung sakali na guilty ang mga ito, mga kababayan, plunder po ang kaso nito. 40 years ang kada 50 million hanggang 75 million. Halaka. Rendered unusable means something has been made unfit for use, often due to damage o may mga sira-sira na, being broken, may mga basag-basag na, or becoming obsolete. It is no longer functional o hindi na talaga gumagana kasi binakbak na eh. It's no longer functional or effective for its intended purpose. Damaged or broken. An item can be physically broken or ruined. Nasira na. Making it unusable. Matindi ito. Such as a can being wrecked or water pipes breaking. Ayan, nasira. Nadaanan po ng mga sasakyan. Obsolete or updated na. Technology can become rendered unusable by being replaced with newer, better version. Nako po, panibagong corruption. I-upgrade for better function. Rendered unusable. Apo, nakatindi. Ay, ako, nakakagalit ang pagnanakaw talaga. Pinuntahan namin ang DPWH 2nd District Engineering Office para kunin ang kanilang panig, pero wala raw available na makipag-usap sa amin. Sinubukan din naming hingan ng pahayag si Congresswoman Luistro, pero hindi pa ito sumasagot sa aming mga mensahe. Bukas. So yan mga kababayan, nako po, dapat sagutin ni Rep. Luistro itong mga aligasyon na ito. Nako, kung totoo ito, nakakahiya ito. Isa namang pasabog ito na korupsyon. Hindi pa natatapos ang flood control, panibagong pagnanakaw na naman. Ano kayo masasabi ng congressman na ito? Grabe, nakakalungkot.
Nakakaiyak. Ano yung sinasabi ng komento? Mga kababayan, corrupt din pala itong si Luistro. Magaling lang magsalita. May tinatagong anomalya. Halaka, sabi ng komento. Sabi ni Noel Galuge, pag ganito dapat 50 years kami hindi magbayad ng tax sa BIR para matuto kayong kumayad ng patas. Magtinda kayo puto habang may hearing at least legal. Grabe, sa Bataan ang dami niyan. Marami pang solar lights, wala ilaw. Sira ang mga ilaw, nakakalagay lang. What did you expect? Magnanako lang talaga. Dapat na siguro silipin yung mga power tripper ng Congress sa 19 Congress. Halaka. Yung mga komento ni Haon, no? Chua, Luistro, Kimbo, Abante, Paduano. Nako po mga kababayan, ang daming malalagot pala sa korupsyon na ito. Yan lamang po ang ating bahagi. Yan ang pasabog, nakakagulat, nakakagigil. Salamat sa pag-like, pag-subscribe mga kababayan. Mabuhay po, ako si The Wonders Philippines. Salamat.